I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair? akin. Mr. Chair? Sa UNCLOS, na yung area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because ho, nagkaroon nga ho, kaya nga ho nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, Commodore Tariela, excuse me lang sir. Wait. Order. Commodore Tariela. Hindi, sagutin niyo po muna ako, sir. Kung yung po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabando na nung decision yon. Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabando na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS? po inabandon yun, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS? po. Wait. Kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi ho kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sasabihin sa inyo. You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, fina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagbanggit po kayo ng West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng
China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayo ang China sa mga sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair. Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair. is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, para ho, medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Eh, sabi po ng UNCLOS kasi, yung areang yon ay atin. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano ho ang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair? akin. Mr. Chair. Sa UNCLOS, na yung area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because ho, kaya nga ho nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, Commodore Tariela, excuse me lang, sir. Wait. Excuse me, sir. Order, Si order. Commodore Tariela. Let the chair We all understand that the 2016 arbitral award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies, because as I said, he's a pro-China fake news purveyor, and we should not allow him to say those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? We can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, Go ahead. abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po? Marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, pangalawa, ako rin po marunong magbasa eh. Pare-pareho tayo. Opo. Oho. Pangalawa, kayo po ba tagapagsalita ng China? Hindi po. Hindi pa. Hindi ho kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol Ang nyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Eh, huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito, nyo ng sapagkat pagkakataon, mas malakas ay ang boses ko sa sasabihin inyo. ang Point base of ko. order, Mr. Chair. Order. Point of order, Mr. Chair. Yes. What's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. I think, Mr. Chair, that is your duty to remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee is still have the floor.
So, again, Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize na po ng chairman. Para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the for last now, time I check, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair. agree that, Congressman Ako, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang Mr. Chair, sige, can I- maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, yeah, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si Congressman thank you Abante. for reminding me that I have the floor. Yeah, you have the Mr. floor. Mr. But can you allow me to ask some, ano lang? I You're the just wanted to chairman, be educated on this because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You are Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron no sanang tanong muna na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy, and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. So, UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Tariela, that hindi po ako familiar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po nyo yung UNCLOS? Ako po, Hindi, Mr. sagutin niyo po Chair, muna ako, sir. Ako po. Kung yun po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na nung decision yon. Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo, nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako, hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS po inabandon yon, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS... po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision
yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung talagang... Dahil marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito right po, now? I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon na yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral tribunal, sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. rights, based on history. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, ang tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabando na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yun po yung tinatanong ko eh. Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. Yung arbitral ruling. Opo. So yun din po yun eh. It's all Mr. the Chairman, same. Mr. Chairman, if I may, I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at the time of my termination of tenure, No, sir. I was certified by the Sir. President to Sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs. Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, maybe Mr. Chair. we can go to another resource person, Mr. Chair. Meron po kasing information dito eh. You were one of the delegates to the... you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinawan. Mr. Okay Chair, na po. can I- Tapos na po kayo. Mr. Chair, meron na ako isang tanong. Okay. Kayo po ba ay Okay. pro-China? Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Mr. Chairman, kayo ay maniniwanagan makapili. kayo. Makapili ho kayo, makapili. Mr. Chair, we'd like to find out why Mr. Pagliawan said that that is a stupid law when he is not even a lawyer. Nagbabasa lang siya. Pakipaliwanag nga nyo sa amin, Mr. Chinese man, kung bakit tinawag nyong stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo. Mr. Chairman. You are recognized, Mr. Ado. The Maritime Zones Law, Section 1,
and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc, and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kini-create ng land sovereignty. Mr. Chairman, ako meron lang din akong follow-up question Can you sana. skip that part? Hindi, not that part. Kasi there's another post that he made other than the saying, calling the senators and the congressmen who authored the Philippine Maritime Zones Act stupid. Meron po akong papakita. Gusto ko lang malaman kung kayo sa inyo po galing. Secretary Comsec, can you please play? Can you show the... Ayan. Gusto ko lang malaman, no? Kayo ba nagsabi niyan? Parang hindi kayo sigurado eh. Kayo po ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin ha. Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Paglinawan? Mr. Chairman, hindi po ako gumawa ng mga na yan. So, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Ako po yung nandun, pero hindi po ako gumawa ng mema na yan. So, yung statement na yun, hindi sa'yo galing? Hindi po. Okay. Di, salamat. Sige. So, lahat ng hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook, ha? Hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook account? Hindi ko po create yung mema na yan. So, wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo? Hindi po sa akin. So, may gumawa ng fake news sa inyo? Opo. Ayan. At least malinaw, pati kayo nabibiktima ng fake news. Anong feeling nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na mayroong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Opo. I just wanted to get the comment of Mr. Paglinawan. Doon sa sinasabi niya kasi kanina na wala daw quote eh. Nakuha na ho namin yung quote, sir. Paki-confirm nyo lang. Kasi baka mamaya sabihin nyo AI. Sa totoo. Paki-play nga po, please. So, totoo. Yun ang nasa video eh. This information was just shared by some friends and Yan na, said... yan na. Okay, go. Ayan, Kayo ho yung ini-interview, sir, Mr. Paglinawan? Hello? Sir, kayo po yan, ini-interview? Opo. Okay. Play muna. Pwedeng paki-play yung video? Ano ang direksyon niya? Audio. Panlima, yung pagbubulol-bulol niya. Malimit na pagbubulol-bulol. Magaling naman mag-English ang ating Pangulo eh. Bakit commission nagkakabuhol-buhol? So, ang taong bayan sa perception level, no, ay kumbinsido na nagdodroga talaga ang ating Pangulo.
No? Oh. In fact, baka nga yung pamilya niya, yung pagbubulol-bulol. Okay, sige, Magaling salamat. naman mag-English ang ating Pangulo. Okay na. Bakit kung minsan nagkakabu? You Chair. made your point, Congressman Ace Barbers. Yeah, I'd like to ask Mr. Paglinawan, Mr. Chair. Yung sinasabi ho kasi niya na mukhang sinasang-ayunan niya, no? Ang kanyang paniwala na kagaya po na na-quote doon ay bangag, no? Tama po ba 'yon? Kung papakinggan po niyo ang sinabi, meron pong preface yung aking opinion on a perception level. Sige po. Oh, so yun po. Paki-educate mo nga kami doon sa sinasabi niyong perception level. Kasi parang ngayon ko na ano yan eh. Ano lang sir, tanungin na lang kita. Ano ang paniwala nyo? Ang personal ko pong Paniwala. paliwanag, no, labas sa perception level, ay wala akong conclusive evidence. Okay, sige. Salamat po. Thank you. Hindi po ba? Mr. Chair, may I proceed with